Isang ilog na malamig, malinaw, at sobrang ganda ng paligid. Tubig na galing sa kabundukan ng Sierra Madre. Dito mo mararamdaman yung pakiramdam na ang lapit mo sa kalikasan. Ito ang Labi River ng Bungabon, Nueva Ecija. Pero bago natin narating to, ito muna ang simula ng ating kwento. Nag-overnight kami sa Gabaldon, sa Crestas Paradise Resort. Tahimik ang lugar, may swimming pool, ang ganda ng vibes dito. Ito yung swimming pool nila dito na mayroong mas magandang pwesto sa pinakataas. Pag-alis namin, nadaanan ko ang Dupinga River, isa sa mga paboritong puntahan sa Nueva Ecija. Malinaw at malinis ang tubig. Mula sa tulay, ang ganda ng view dito. Habang nagpapatuloy ang ride natin, dinaanan ko ang mga kalsada sa Gabaldon na napapalibutan ng mga kabundukan. Ang tanawin, nakakamangha. Mataas ang mga bundok, berde ang paligid. Mapapahinto ka sa sobrang ganda. Upo ka dito at dala kang kape Tapos pagmamasan mo yung ganito kagandang view. Solid. Magkano po ba kilo ng sibuyas dito sa Bungabon, Nueva Ecija? 45 lang po. Dumaan din tayo sa Baler Bungabon Road. Puro kurbada, parang nasa bitukang manok. Pero enjoy, lalo na kung mahilig ka sa twisties. At syempre, bonus pa yung view ng Sierra Madre habang umaandar ka. Sarap sa mata ng tanawin. At sa dulo ng lahat ng yan, nandito na tayo sa Labi River. Presko ang tubig, maganda ang lugar. Masasabi mo talagang sulit ang biyahe. Kitang-kita natin yung mga bato dun sa ilalim ng ilog. Pero ito na yung pinakapahinga natin. Kung nararating natin yung ganito kagagandang mga spot. Ito ang kwento ng ating paglalakbay mula Gabaldon hanggang Bungabon. Simulan na natin to. Isang malamig na umaga dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. At dito na po tayo nakapag-overnight stay sa Crestas Paradise Nature Resort. Ito yung room na tinuluyan natin dito. Family Room 5. Pakita ko sa inyo yung loob. Yan. So dito sa loob, meron na isang kama, tapos may electric fan. Hindi nga pala air condition dito, pero hindi nyo nakakailanganin yun dahil malamig naman yung panahon dito sa natuluyan natin. Ito naman yung CR nila dito. 1,500 pesos po yung binayaran natin dito for overnight stay. Good for 12 hours na po yun. Dito naman po sa labas, makikita natin yung matayog na bundok. Yan yung tanawin dito. Baba tayo doon. Dito natin makikita yung bundok. Ayan Wow. Yan yung tanawin dito sa Crestas. Tapos pwede kayong mag-trek dyan. Paakyat doon meron ako nakikita na duyan. Tapos doon sa taas, mas makikita ninyo yung iba pang mga tanawin. Ito na yung swimming pool dito. Kaso, na-tsempohan din natin na wala pang laban na tubig. 3 feet naman dito. Meron pa ako nakikita rito. Yon, eto may tubig. Anong nito? 5 feet. Lalim din Ganda Meron pa rito. Yan. So yung tubig na ginagamit nila dito sa swimming pool ay bukal. Nanggagaling po yan sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya makakatiyak tayo na malinis yung tubig na lalangoyan natin dito.
At ito yung nakikita ko na talagang magandang spot para paliguan. Dito sa ibabaw ng pool, nasa 4 feet yung lalim. Pati dito sa baba niya, 4 feet din. Kaya kung maliligo kayo dito sa Crestas, dito na kayo pumwesto sa pinakamataas na pool. Yung tipong habang kayo ay nag-e-enjoy sa paglangoy at pagtampisaw, nag-e-enjoy kayo sa scenery na nakikita nyo rito. Alright, nasa biyahe na po ulit tayo. Ito po yung pagpapatuloy ng ginagawa nating paglalakbay dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. Ang ruta natin ngayon mula dito sa Gabaldon, Nueva Ecija, magmomotor tayo hanggang marating natin ang ating destinasyon, ang Bungabo, Nueva Ecija. Kaya po tutok lang kayo sa ating gagawing biyahe para ma-feel nyo din na parang kasama ko lang kayo sa ating gagawin na paglalakbay. Okay, let's go! By the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Isa sa talagang maiibigan mo dito sa Gabaldon, Nueva Ecija is yung habang nagmomotor ka, ganito yung view na makikita mo. Hay, tingnan nyo naman kung gaano ka-epic ang tanawin dito. Yung tipong nasa road trip ka pa lang, ganadong-ganado ka na sa biyahe mo dahil sa nakapalibot na tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre. Kaya naman po sa mga followers and subscribers natin na naghahanap ng ruta na sa biyahe pa lang, busog na yung mata mo sa tanawin na makikita mo, pasyalan nyo po itong probinsya ng Nueva Ecija at dito po sa bayan ng Gabaldon. Tignan nyo guys, oh. Thank you Lord. Ito pa yung tulay dito sa Gabaldon, yung Dupinga River, na pwede nyo ring paliguan. Yan guys, oh, tingnan nyo, ang dami ding mga cottages dito sa Dupinga River. At makikita rin natin yung ganda ng kulay ng tubig ng ilog nila dito, oh. Wow, solid, oh. Hinto muna tayo dito saglit. Ito ang Dupinga River, isang kilalang ilog na matatagpuan sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Kilala ito sa malamig, malinaw, at dumadaloy na tubig na galing mismo sa kabundukan ng Sierra Madre. Isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga rider, pamilya, at barkadang naghahanap ng nature trip. Dito, pwede kang maligo sa mababaw na bahagi ng ilog, mag-picnic, o magpahinga sa mga cottage na pwedeng rentahan. Presko ang hangin at sa paligid mo, puro lunti ang bundok na saktong-saktong pang-relax. Dito ay may tulay na dinaraanan ng mga motorista na siyang isa sa mga spot kung saan kita mo ang kabuuan ng ilog. Madalas din itong pinipwestuhan ng mga dumadaan para mag-photo stop. Pwede tayo mag-stop over dito na sandali lang kasi busy rin yung lugar na to, maraming dumadaan. Sa Lokoyan, ilan lang yung mga nakita nating naliligo dito dahil ngayon ay Huwebes lang, ordinaryong araw. Marami din tayong makikita rito ng mga cottages na inaligay nila. So siguro ang presyo nito parehas lang din doon sa Laor saka sa Calabasa River, nasa around 700 or 500 pesos. Dito sa tulay makikita natin yung magandang vibe ng mga kabundukan ng Sierra Madre, nakapaikot. And then dagdag ko pa nga, yung maririnig mo yung lagaslas ng ilog. Malawak yung ilog dito na pwede ninyong paliguan at kung pagmamasa natin mula dito sa taas, ay talaga namang rumaragasa yung tubig dito. Pero kahit mga bata, nakikita ko naman na safe maligo dito basta babantayan lang natin. Pero kung gusto nyo maligo, may daan dito pababa.
Doon, mababa kayo dyan. And then, pwede na kayong maglublob o magtampisaw sa ilog ng Dupinga dito po sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ang Dupinga River ay simple pero sulit puntahan. Sa itong lugar na pwedeng balik-balikan para sa pahinga, lamig ng tubig, at tanawing hindi mo basta makikita kahit saan. Inabutan tayo ng malakas na ulan pagkatapos nating dumaan doon sa Dupinga River. Kaya nagdesisyon kami na kakain muna tayo dito sa Gabaldon. Meron na akong gustong-gusto kinakainan dito sa tuwing tayo ay bumibisita sa Gabaldon. Ito, Senyor Francisco Restaurant. Dito tayo kakain. Alright. Yan. Okay. Okay, naka-order na tayo ng pagkain dito sa Senyor Francisco. Pero habang naghihintay tayo sa ating pagkain, pinatingin sa atin yung kanilang chicken empanada. Napaka-solid nito guys, ang sarap. Panalo. Ito yung sizzling tofu. Tapos nag-order din tayo ng chop suey. At yung magandang katambal ng chop suey, daing na bangus, tapos meron siyang kasamang itlog na pula, tapos bagoong at kamatis. Dito po sa Gabaldon, Nueva Ecija, ito yung restaurant na mai-recommend ako sa inyo. Maraming beses na tayong kumain dito at pabalik-balik. Dahil dito po sa Senyor Francisco, subok na natin na malinis at masarap yung pagkain na makakain natin dito. So ngayon, ipagpapatuloy na natin yung biyahe natin. 1 hour and 15 minutes yung magiging biyahe natin papunta sa Labi River ng Bungabon, Nueva Ecija. Okay, let's go! Berdeng berde ang kapaligiran. Open area, tapos may makikita tayo, mga nakasugang baka. Woo! Ay, tingnan nyo guys, oh. Yung namin sa ano natin, kanan. Hinto muna tayo. Woo! Napakaganda ng landscape, oh. Yung nakakalula na bundok na makikita nyo rito. Tapos makikita natin yung ulap humahalik doon sa tuktok ng mga ano, ng bundok, sa may mga puno. Malawak yung lugar na to. Dito kapag maganda ang panahon, makulimlim, mga bandang umaga at hapon, sarap tumambay dito. Magdadala ka ng camping chair, oh. Upo ka dito at dala kang kape, oh. Tapos pagmamasan mo yung ganito kagandang view. Solid. Hay! Lord, ang ganda! Hay! Majestic yung tanawin na nakikita natin dito. Pag dumadaan ka dito sa diretsong kalsada, pagtingin mo sa kaliwa, bundok. And then pag tumingin ka sa kanan, bundok na naman. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagmumotor. Dahil ang ganda ng Pilipinas. Woo! Solid! Hay!
Dito rin natin makikita yung mga cottages sa Calabasa River. Yung pinuntahan natin kahapon, habang binabaybay natin yung daan, matatanaw din natin dito. Yun oh, sobrang daming cottage. Wow. Andito na tayo ulit sa kalsada sa may Gabaldon, paglagpas ng Arco, yung mayroong magandang tanawin. Tingnan nyo yung likod natin oh. Merong bundok. And eto na yung Arco. Salamat po. Yan. Okay, nakalagpas na tayo ulit ng Gabaldon. Nandito na tayo sa bayan ulit ng Laur, Nueva Ecija. Ayun yung Bato Ferry Bridge, yung pinuntahan din natin kahapon. Pero meron na tayong lilikuan dito sa kanan dahil pupunta nga tayo ng Bungabon, Nueva Ecija. Yan, right turn tayo dito. Yan yung landmark ko, yung tulay ng Bato Ferry. Okay. Mula doon sa nilikuan natin, 51 minutes pa yung magiging biyahe natin. Bali 32 kilometers. Mararating na natin ang Labi River ng Bungabon. Hindi na pala ganun kaganda yung kalsada rito. Lubak-lubak na kumpara dati nung mga unang pagkakataon na nakadaan tayo dito. Marami na ding sira yung kalsada. Okay, kanan tayo dito. Take the next right. Yan. Ito rin yung way papunta doon sa Valera Aurora. Dahil nga pupunta tayo ng Labi River, ito rin yung magiging daan natin. And kung diretso naman kayo doon sa nilikuan natin, papuntang Bungabon yun, siguro doon sa Kabayanan. Okay, andito na tayo ngayon sa Bungabon, Nueva Ecija. Ang daming palay sa gilid ng kalsada. At isa yan sa mga pangunahing produkto dito sa Nueva Ecija, ang bigas. Dito makikita natin na marami rin taniman ng sibuyas. At nakikita ko na kasalukuyan silang umaani dito. Hinto muna tayo dito saglit. Tingnan natin sila. Huminto muna tayo dito sa Barangay Hiniero, Bungabon, Nueva Ecija para makasalamuha yung ilan sa mga magsasaka dito na kasalukuyang umaani ng sibuyas. Magkano po ba kilo ng sibuyas dito sa Bungabon, Nueva Ecija? Dati po, medyo mataas na noon. Ngayon po, bumagsak ang presyo na naman. 45 lang po. 45 pesos ang isang kilo. Opo. And tuwing kailan po ba ang anihan ng sibuyas dito sa Bungabon? Ang talaga pong anihan, March pa lang po. Kung nga po yung iba, mga may nahuli, may April, Mayo. Isang taon po, ilang beses po kayo nakakaani ng sibuyas? Minsan lang po. Isang beses lang? Opo. Okay. So dito sa Bungabon, ito nga po yung naturingan na onion capital of the Philippines. And bakit po ba? Dahil po ba sa klima dito na mainit, kaya po talagang nakakapagtanim kayo dito ng sibuyas? Opo. Kaya lang po ngayon nga, kung yung maraming nasirang sibuyas, inuod. Pag sobrang init naman. Opo, pag sobrang init, inuud naman po. Kaya po talaga ang mga magsasaka ngayon dito, maraming nalugi. Okay, so maraming salamat kay Nanay Bunso sa mga impormasyon na binigay sa atin dito sa mga sibuyas nila. At Nanay, ang ganda ng pwesto ng sibuyas ninyo, ang ganda ng mga bundok na nakapaikot, no? Kaya napahinto kami eh. Sa ating pong ginagawang paglalakbay, hanggat kaya nating ibahagi sa inyo lahat ng mga nakikita natin sa kalsada, mga impormasyon, ibabahagi po natin yan. Hindi lang yung magagandang tanawin, yung mga tourist spot, mga pagkain, pati yung mga bahay na natutuluyan natin. Syempre kasama dyan yung mga lokal na produkto sa bawat bayan o probinsya na ating dinadaanan. At para sa mga nakakapanood ng mga videos natin
nakakaroon din kayo ng idea kung ano yung mga lokal na produkto sa mga pinupuntahan natin. Okay, kanan tayo dito. Tingnan ninyo, ang dami nagbebenta ng sibuyas dito. Sibuyas na pula sa kulay puti. Pangkaraniwan yung makikita yan dito sa Bungabon kapag nandito na kayo. Ito na ngayon yung dinadaanan natin dito sa Bungabon, isang diretsong kalsada. Napakahaba. And makikita rin natin sa gilid yung malawak na taniman nila dito. Pwede ba yung nakikita natin? May taniman ng sili, kamatis, sibuyas. Dito taniman naman ng mais yung nakikita natin. Meron ding kalabasa. Ayan. Tapos halo yung sili. Dito sa Bungabon, Nueva Ecija, sa lawak ng lupain nila na pwedeng time na ng iba't ibang klaseng gulay. Kapag masipag ka, hindi ka magugutom, kikita ka pa ng pera. Ang lapad ng kalsada, no? And dito rin natin makikita yung I Love Bungabon. Ayun. Puntahan natin. Ang lawak ng daan. Yan. I Love Bungabon. Ang daming humihinto dyan para magpa-picture. Medyo malilim dito kaya huminto muna tayo para makalanghap ng sariwang hangin dahil talagang sobrang init ng biyahe natin na to. Pakita ko lang sa inyo yung magiging ruta natin ngayon sa mountain pass nating dadaanan. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalupit yung mga kurba na dadaanan natin, no? Ito yung literal na intestine. Yan. So sa mga nakapunta na dito, especially yung mga rider, no, alam nila yan kung gaano kalupit yung mga bangkingan o yung mga kurbada dito sa Bungabon, na siya namang dahilan kung bakit maraming bumibisita rito o dumarayo na motorista para ma-experience nila yung malulupit na twisties mula rito sa Bungabon hanggang dun sa Baler. Pero tayo hanggang Labi River lang muna. Okay, let's go. Okay, bali 20 minutes tayong magpapagewang-gewang dito sa ruta ng ating dadaanan hanggang marating natin ang Labi River ng Bungabon, Nueva Ecija. Tingnan nyo naman yung mga kurba dito, sikunsigo. Kaya kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng daan o mga ruta, ito talagang nakaka-challenge yung daan dito. Pero grabe yung view dito guys, mag-e-enjoy kayo habang nasa daan pa lang. Lapad oh, tingnan nyo naman oh. Woo! Solid. Malimit yung mababasa, no? Slow down, accident prone area. Dahil delikado talaga yung kalsada rito. Yung daan dito para ding ano, dumaan ka sa Cordillera. Yung habang dumadaan ka, malilim, makapal yung mga puno sa gilid mo, malalanghap mo yung fresh na hangin nang gagaling sa kabundukan. Kaya the best yung magmotor dito.
Big U. Para tayong mag-U-turn dun sa bilog na kurbada na yun. May mga kabahayan na tayong dinadaanan dito. May mga tindahan na din na pwede nating hintuan. Kaya kung sakaling makaramdam kayo ng gutom sa biyahe, pwede kayong huminto dyan para magpahinga at kumain. Sarap sa mata ng tanawin. Presko ang hangin, tapos tahimik pa. Ibang klase din talaga yung makikita natin dito na view sa kalasada ng Bungabon. Yung scenery na makikita nyo rito sa Bungabon, parang mga buhay na painting. Kakilabot. Yan, meron dito I Love Labi. Yan, no? Pwede kayong huminto rito para magpa-picture. Tapos yung view sa likod ninyo, mga bundok ng Sierra Madre. Ayun, nakikita ko na yung tulay ng Labi. Malapit na tayo. Dambuhalang kabundukan na makikita natin dito sa tanyag na Labi River ng Bungabon, Nueva Ecija. Tingnan nyo guys, oh. Oh, ilang beses na tayo nakarating dito, pero talagang ramdam pa rin natin yung kilabot kapag dumadaan tayo dito. Naglagay sila ngayon ng flag dito, iba't ibang kulay. Sa wakas, narating na rin natin. Time check 4:36 PM. Silipin muna natin yung ilalim ng tulay dito. Matatagpuan sa bayan ng Bungabon sa silangang bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija, ang Labi River. Isang ilog na dinarayo ng mga naghahanap ng katahimikan at ganda ng kalikasan. Ang tubig dito ay malinaw at malamig na nanggagaling pa sa kabundukan ng Sierra Madre. Sa mga mababaw na bahagi, pwedeng magtampisaw o magbabad sa tabing ilog. May mga lugar din dito na pwedeng mag-picnic at pwedeng mag-rent ng cottage kung gusto mong magpahinga kasama ang pamilya o barkada. Sa paligid ng ilog, makikita ang matatayog na bundok na para ka ng yakap ng kalikasan habang nagpapahinga ka. Baba tayo doon sa maraming cottages kung saan yung pwesto na maraming naliligo. Hanapin natin yung daan dito. Ito yata. Yan. Tita, good afternoon po. 10 pesos po. Opo, dalawa lang po. Nagbayad tayo ng environmental fee na 10 pesos per head. Ito yung way papunta doon sa ilog ng Bungabon, dito po sa Labi. Ito na yung mga cottages. Ayan. Wow. Talagang
Nakakaakit. Gaan sa pakiramdam nung ambience dito, no? Okay, nakababa na tayo dito sa Labi River. Dito, mas malapit nating nakikita yung mga bundok na nakikita natin kanina habang tayo nasa daan. Lapit tayo dito sa ilog. Nakaka-relax yung lagasdas ng tubig. Meron silang ginawang tulay dito para makatawid tayo dun sa kabila. Ngayon ay mag-alas 6 na ng gabi pero kitang-kita pa rin natin ng malinaw yung tubig dito sa Labi River. Kitang-kita natin yung mga bato dun sa ilalim ng ilog. Sobrang relaxing ng lugar na to dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Nakakaramdam tayo ng init sa biyahe. Pero ito na yung pinakapahinga natin. Pag nararating natin yung ganito kagagandang mga spot, dito na kami matutulog kung magpapalipas ng gabi sa Labi Bungabon. Maghanap tayo dito na pwede nating tuluyan para may share din namin sa inyo. Kung sakaling bibisita kayo dito, meron na kayong pwedeng tulugan. Ito yung TP Hut na tinuluyan natin for overnight stay dito sa Barangay Labi. Tingnan nyo yung bundok doon sa likod ng TP Hut. Ang ganda ng pwesto. Tapos sa parking naman, walang problema. May papark natin yung motor natin sa harapan nitong TP Hut. Ito yung motor natin, yung Tikay Suki. Kapag kalima kayo, 2,500. Dahil dalawa lang kami ni Suki, 1,500 lang yung binayaran namin. And then makakatulog na kayo dito. Yan. Ito yung pinakaloob niya. Meron ng mga kama na pwede ninyong magamit. Ilalatag nyo lang dito sa sahig. Tapos dito merong hagdan. Pwede rin kayong matulog dito. Yan. Maglagay kayo ng kama dito. Tapos yung bintana, pag sumilip kayo, makikita nyo yung view ng bundok tapos ilog. Ayun po yung tulay na hinihintuan dito ng maraming turista para magpa-picture dahil nga po sa ganda ng scenery na makikita ninyo. Ayun yung bundok. So dahil nandito tayo sa baba ng tulay, mas malapit nating nakikita yung mga tanawin na nakapaikot. Ito naman yung mga cottages na pwede ninyong i-rent dito. 500 pesos pagka ordinary day. Pagka naman weekends, mag-iiba daw yung presyo sa kapag ka holiday. Eh na si Suki, naliligo na. Tara na, ligo na ako, Suki! Yan guys, tingnan nyo yung ilog dito sa Labi River. Kahapon, nandun tayo. Yung binaba natin yung motor natin. And then, dumiretso pa kami dito. Sa kabilang side naman, dito kami nakahanap ng tutulugan. Tingnan nyo guys kung gaano kalinaw ang tubig dito. Lusong tayo para maramdaman natin yung lamig. Woo! Ngayon ay alas 8 ng umaga. Kapag tirik na tirik ang araw dito, mas nakikita natin yung ganda ng kulay ng ilog, mas umaangat. Medyo malakas lang yung agos ng tubig. May mga part dito sa ilog na hindi pwedeng maligo yung mga bata dahil may kalaliman. So gumawa sila doon ng medyo mababaw para sa mga bata nakakaligo pa rin. Ready? 1, 2, 3. Wow! Wow! Woo! Grabe, sobrang lamig. Sa una lang ramdam yung lamig pero pag nakalublob ka na, relaxing na yung pakiramdam.
Ang sarap magpatangay sa agos, oh. Dito sa part na to, hindi masyadong malalim. Hanggang bewang lang. Oh, sarap. Okay, lubog tayo. Grabe! Sarap sa ilalim. Ramdam na ramdam mo talaga yung lamig ng tubig. Kitang-kita mo yung mga bato dahil sobrang linaw ng tubig dito. Sana ma-experience nyo din ang makaligo dito sa Labi River. Siguradong sulit na sulit yung biyahe nyo rito. Kapag ka nandito na kayo at naliligo,